welcome sa part 1 ng ating weekend charting. Actually, sa ano tayo nag-poll ngayon, no, sa Discord. Yun, kasama natin ang ating mga, ayan. At ang summary niyan is, eto na. Okay, so yan yung mga chart natin ngayong araw. Tingnan natin kung kumusta ang mga stock na to. Okay, so nagtatanong kung updated ang ating table. Yes, every time na may charting tayo is always updated yan. Yung mga access nyo is updated rin yan. Okay, so number 1. MWC. Okay, X na natin yung iba na ginamit sa market outlook. Yan. Uy, MWC. Hindi maganda. Mayroon tayo dyang head and shoulder pattern. Binasag yung support. At hindi ko to nakita kasi nagbenta na ako nito. Technically, ang target niyan is ito. Yun, support na yun. 31. Hindi natin alam ang reason, no? Pero magbabounce pa yan dito sa MA200 bago yan dumating doon. Bounce sa MA200, range dito sa 36, 34 yan. Tapos, kung legit ang head and shoulder, dun. Okay. Yun ang kwento. Massive selling din, no? Foreign selling. Cut yan dito sa pagkabasag. Tapos, kung hindi ka nakakat, dun ang exit sa retest. Okay. Ano bang meron dito kay MWC? Baka may bad news to, ha? Growth, okay naman ang earnings niya, no? Okay din sa growth, no? May 5% yield, pero baka okay ang FAT, ang hindi. Baka naman may delay sa IPO ni Maynilad. Baka nandun ang kwento, no? Anyway, pag may kwento kayo, share nyo lang dyan. Pero technically, weak to, no? At breakdown to. So, yan ang technical reading sa kanya. Next is Ali. Ali kasama si SMPH. Yan, yung dalawa. Unahin natin si SMPH. Bago si Ali. SMPH, alam naman natin na ang kanyang mga product is more on malls, no? Mall operators to. Okay, mas malaki yung percentage ng mall kaysa sa residentials. That's why walang impact sa kanya yung corruption kasi nga parang consumer play na to eh. Mas ganda ang consumer sentiment. Mas goods yun kay SMPH. Okay, so makita natin na walang masyadong foreign selling sa kanya. At kayang i-handle ng locals, no? Hindi rin kayang basagin yung support niya dito. Okay? At hindi rin lumalapit doon. So, most likely is mag-range lang yan. Okay? Tutuloy niyo lang yung range na yan. Ayan, ayusin natin ang kanyang guhit. Ayan, so downtrend yung range, pero may uptrend na doon, no? So most likely pag nag-recover yung market, doon lang yan babalik. Pag break yan, yun 24, no? Pag naman binutas to, baka yan, mga ganyan 21. Pero dahil strong naman, di naman nababasag at wala namang bad news kay SMPH maliban sa general sentiment, malamang-lamang magsa-sideways lang yan dyan. Okay? So buy as low as yan 21 kung magbibigay. At ang selling is 24. Okay? Sa fundamentals, goods naman, no? Above consensus ang earnings. Let's see kung maganda ang kanyang earnings this 3Q. Ang target price niya is 32 pesos. All buys, mababa lang ang dips, no? Pero all buys, 42% upside. Yan, that's SMPH, no? Kumbaga walang masyadong dapat ikatakot dito.
Kay Ali ito medyo may dapat ikatakot noon. Pero dahil bumagsak na, parang ano pang ikakatakot mo, bumagsak na nga. Okay. Ayan, bawasan lang natin yung mga guhit. Masyado madami. SMPH or Ali, mas weak si Ali, no? Bakit weak? Kasi nagbasag pa. Ayun, no? Ang mga difference kasi nila, si SMPH sideways lang to downtrend. Ito talaga, nag-rally talaga to. Kaya nung nag-sell down sa properties, siya talaga yung sinell down, no? At tinamaan siya nung luxury niya, mga luxury segment niya, kasi nga most likely ang client niya is galing sa mga hot money. Ayun, no? Kaya sobra yung takot sa kanya at yun, non-stop yung sell down. Yun. Ang maganda lang ngayon is nasa support na. Pero dapat hindi na mabasag yung support na yan, no? Masyado na yung malalim, no? Parang imposible namang bumalik siya sa pandemic level na 19 kasi hindi naman nagsarado, no? Though medyo matatagalan lang kasi nga hindi maganda ang sentiment for dun sa kanyang mga luxury segment, no? Unlike SMPH na malls yun, ito talaga is direct na residentials. Okay, so yun ang problem with Ali. Pangalawa, ito, pwede natin sabihin malapit-lapit na rin ito mag-bounce, pero historically is umaapak siya hanggang RSI 20, ngayon 26 pa lang. So pwede pa natin sabihin na kaya pa niyang bumagsak. Yun. Ang worst niya is 20, 21, no? Which is 6% drop pa rin yun. Ayun, kung may hawak, antay-antay niyo muna. Kung too late to cut, di too late talaga. Kung pwedeng ikat nyo na. Or kung kaya nyong, kung konti naman at kaya nyong tiisin, o di add na lang kayo sa 21. Kung gaganda na ang sentiment. No? Pero pag hindi pa rin maganda ang sentiment, medyo pass muna for Ali. Okay, inuna natin si SMPH para medyo maganda-ganda. Kasi si Ali ay hindi ganun kaganda, no? Chart-wise. Sa FA, hindi din ganun kaganda. May isang hold na call. At saka mababa ang earnings niya. Kumpara sa target, unlike kay SMPH. Yun. Ayan, so undervalued naman. Target price is 37, 64% upside kung magre-recover, no? Kung magre-recover. Pero again, weak pa yan, nagbasag pa. So, let's see kung aapak pa talaga ng 20, pero parang may chance. SM. CSM is one of the biggest conglomerate na sa Philippines. Ang kanyang pandemic low nandun 500, no? Malabong bumunta doon. Malamang 720 ang strong support niyan, which is dikit na rin, no? Malapit na sa 720. So we believe na hanggat sideways ang PSE, sideways din to. At ang range niya is 730 or 720 hanggang 770. Yan. Mukhang yan lang ang range niya. Medyo pa-recover na rin to kasi kita naman sa RSI. Gusto umakyat ng RSI 50 at pati si MACD. Okay? Kailangan niya lang break tong line na to. Pero again, dahil conglomerates to, hindi yan aakyat mag-isa, no? Mag-aantay ng kasabay. So, pag umakyat yan lang resistance mo, 770. Okay? Massive yung selling, pero paubos na. Kaya nagpahinga. Tingnan natin kung may next batch pa ng seller, pero for now, hindi nagre-react ang Philippines sa any bad or good news. Meaning, ubos na ang seller. Wala ring buyer. 46% upside for SM target price is 1,000 plus.
All buys may isang accumulate, meaning long term. Ayun, below consensus pero hindi, above, no? Above consensus pala. And generally, syempre cheap. SM. AC. AC, parang mas worse kesa kay SM, di ba? Parang si Ali. Nagbabasag masyado to ang lalim mo. Grabe yung selling kay AC. I think AC and check natin si AC. Parang nag-recover naman. Oh, massive din yung selling ni AC. Yun. So, nahihila talaga si AC ng kanyang mga subsidiaries which is ASEN and check natin si BPI, ASEN, BPI. So, lahat ng Ayala stocks is down. So, syempre, kasama din yung mother company. Kaya, ingat sa mga Ayala muna, no? May technical possible. Yun, may possible technical bounce naman. Ayun, nag-bounce na pala. So, mukhang nag-bottom out siya dito. Okay, so let's see kung magbabounce na, no? Hopefully naman mag-bounce. Pero pag nag-bounce yan hanggang dito lang muna sa 535. Grabe si AC, oh. Ngayon ko lang ito nakita. AC. Below consensus kasi, ayun ang baba. 20% pero 1% lang year on year. Dapat makabawi ito sa 3Q. 65% upside, all buys naman, no? Pero earnings muna, no? Galingan niya sa 3Q. So that's all. Mukhang mag-bounce technically. Kaya lang pala for part 1. So thanks for watching. Medyo malungkot ang ating mga stocks pero parang may sign naman ng life. At may mga sign na magbabounce na. Ito ba? Tingnan natin. Kung may sign na magbabounce, wala. Going down pa. BPI nag-bounce yata. Yun, nag-bounce nga. Yun, so drag down pa rin si Ali. Si AC ni Ali. No? So yun lang. Mamaya part 2 naman tayo. So thanks for watching. Kita-kits sa part 2.